Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 6, 2023. Yung minomonitor nga natin na si dating bagyong Jenny, ito nga ay tuluyan ng lumayo sa ating bansa at ito ay nasa parte na nga po ng Hong Kong. At yung southwest monsoon naman po na patuloy pa rin na umiiral ay posibleng maapektuhan nga itong Ilocos region, Zambales, Bataan at Metro Manila. Meron naman tayong mga localized thunderstorm na posibleng maranasan sa may Mindanao, Visayas at sa parte ng Palawan. At ayon naman po sa European Center ng Advanced Weather Forecast, ito nga pong minomonitor natin na low pressure area ay sa ngayon nga po ay mataas pa rin ang tsansa na maging isang bagyo pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. At stable pa rin po yung kanyang posibleng direksyon dito nga sa may parte ng Central Luzon. Dadaan muna yan sa may parte ng coastal water ng Bicol region. At kung hindi nga po magbabago yung ating advanced prediction, ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Kabayan. At habang yung posibleng kasunod naman yan na nandito sa may Pacific Ocean ay isa na nga pong ganap na bagyo. At ito nga po ay posibleng lumakas pa at mababa naman ang tsansa na tumama o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility dahil ito po ay dediretso paangat nga po dito sa may parte ng karagatan ng Japan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po by October 7, patuloy nga po itong low pressure area ay dahan-dahan na nag-i-intensify. At posible nga po by October 8 ng gabi, posible nga po pumasok to ng Philippine Area of Responsibility October 8 ng gabi or October 9 po ng umaga. Ito nga po ay nasa eastern section na ng Bicol region. At ito po bilang isang low pressure area pa rin. At pagdating naman po ng October 10, andito na po yan sa may eastern section ng Virac, Catanduanes bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Habang yung isang bagyo nga na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay posibleng umabot pa ng typhoon hanggang super typhoon category. At kagandahan nga po ngayon, ito po ay hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Dediretso po yan dito sa may karagatan ng Japan. Habang meron tayong northeast monsoon at ito nga po yung ating cold front, yung pagsasalubong nga po nung mainit na hangin at malamig na hangin na nanggagaling nga po sa may parte ng China. By October 11, yung pinakasentro nga po nito na si posibleng bagyong Kabayan ay andito nga po sa may parte ng Polillo Island. At apektado na nga po yung halos sa buong eastern section ng Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. At pagdating nga po ng alas 11 ng umaga ng October 11, ito nga po ay mabagal yung kanyang pagkilos at pagdating naman po ng October 11 ng alas 2 ng hapon, didikit na po yan sa may parte ng Polillo Island. By 5 p.m. ng October 11, almost stationary, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng October 11 ng alas 8 ng gabi, posible nga po ito ay nasa parte na ng Polillo Island. At pagdating nga po ng October 11 ng alas 11 ng gabi, nasa coastal water na po yan ng Quezon. At pagdating naman po ng October 12, ng alas 2 ng umaga, tatawirin na nga po niyan itong parte ng Central Luzon at posible nga po yan dito lalabas sa may parte ng La Union or dito nga po sa may parte ng Pangasinan. By 5 p.m. naman po ng umaga ng October 12, posible nga pong lalabas na ng landmass yan, yung pinakasentro nito nga si posibleng Bagyong Kabayan. At ito nga po ay patuloy mag-i-intensify habang nasa West Philippine Sea. At lalabas pa po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 14,
ito po mas lumalakas pa, posibleng nga umabot siya hanggang typhoon category. Pagdating naman po ng October 15, ito nga po magre-recurve paangat, no? Mapapansin nyo, as typhoon category, aangat po yan patungo nga po dito sa may parte ng extreme northern Luzon at Taiwan. By October 16, mapapansin nyo naman po patuloy nga po yung paglakas nitong si posibleng bagyong Kabayan, at may pagkakataon po na posibleng siyang pumasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan po yung imo-monitor natin kung ano pa nga ba yung magiging posibleng galaw nitong posibleng panibagong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Again, inuulit ko po ito pong advanced prediction ng European Center is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung magiging pagbabago ng pagkilos nitong posibleng panibagong bagyo na magiging banta para nga po dito sa parte ng Central Luzon. Ito naman po yung ating wind map. Mapapansin nyo nga po sa ating wind map na ito nga po ay dediretso papasok ng Philippine Area of Responsibility by October 9 ng umaga. At dito nga po mag-i-intensify yan pag nasa parte na ng Bicol Region, at dediretso po yan sa may coastal water ng Bicol Region at ng Pulilio Island. At papasok po yan sa may posible nga po sa parte ng Infanta Quezon, at lalabas po yan, mag-exit yan dito nga po sa may parte ng Pangasinan or dito nga po sa may parte ng La Union. Habang ito nga pong isang malakas na bagyo ay mababa ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility as of now sa Advanced Prediction latest update. Inuulit ko po, tayo po ay laging mag-ingat at maganda na para po sa posibleng sama ng panahon na muling makakaapekto sa ating bansa. Tayo po ay maghanda para po sa posibleng sakuna na dulot na naman ng panibagong bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.